tayo po muna tayong lahat, sabay-sabay. So, say no. Now, Lord, consider their threats and enable your servant to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So, amen. So, maaari po tayong umupo, no? So, actually po itong Acts 4, no? So, nakita nyo naman po, no, na, so, i-summarize ko na lang kasi mahaba po kasi yan. So, yan po ay kwento ni, wait lang ha. Wait lang. So, kwento po yan ni Pedro at ni Juan, no? So, there were a time, no, na si Pedro at Juan, so, kilala man pa si John and si Peter, nag-preach po sila ng gospel. And nung time na yon, habang sila ay nagpi-preach, meron pong so sabi nga dito, nagsalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng bantay sa templo at ang mga Sadducees or sa Sudyo. So habang sila ay nagpi-preach, dumating po ang mga paring Hudyo. So sila ay parang parang kung sa atin pa bawal dito magwali. No, bawal mag-preach dito sa sa inyong Lord, no, sa mga So up to this now, no, nakita ko rin na yung nangyari noon, nangyayari din po ngayon sa atin. Kasi there was a memory of me, no, nung nasa high school pa lang ako nag-start akong mag-serve sa Panginoon. High school first year ako noon, so on fire ako doon. Meron kaming tinatawag kasi na every Sunday, after ng church service, mga alauna siguro, 2:00, pumupunta kami sa mga city hall. Tapos doon sa city hall, nagtutugtog, tapos nagbibigay ng mga tracts. Tapos, meron kaming na-encounter doon na yung parang sa bantay sa city hall ba na, pinaalis kami mga taga-church kasi nga daw, bawal daw mag-ingay doon at bawal magbigay ng mga tracts ng walang pahintulot. Pero, yung parang, umalis kami, dahil nirespeto namin yung nila, mga laws and regulation. Pero lumipat naman kami sa harap ng palengke naman kami. Sa harap ng palengke din kami nag-preach pa rin ng Word of God, no? So doon, nakita ko na meron talagang tumatanggap sa Word ng Panginoon, meron ding mga ayaw. No, same with Peter and John, nung time na yun na nagpipreach sila, ayaw ng mga paring Hudyo, yung pinipreach nila si Jesus Christ. So ang ginawa sa kanila nung time na yun, is, gabi kasi yun, kinulong sila, then pagka kinabukasan ay pinalaya din naman sila. Kasi wala namang mabigat na parang kasalanan. But, binigyan sila ng babala. Ang babala sa kanila is, wag na silang mag-preach about kay Jesus Christ. Kasi kung hindi daw nila parang tutuparin yun, huhulihin silang lahat na magpipreach sa yung about kay Jesus Christ. So, dyan po natin makikita, no, na sabi nga dito sa Acts 4, dyan po natin pagbabasihan ng ating pag-uusapan ngayon. So, sabi nga dito, ang early church is born with power, pero with pressure. No? So, yung early church natin before, no, makikita natin sa New Testament na grabe yung pagkilos ng banal na espiritu sa kanila before. So, they are so powerful. Pero, kaakibat nun is ang pressure. Kasi, dahil sa mga threats and persecution. No? So, siguro may iba na sasabihin sa kanila na pag nag-preach pa kayo ng word ni Jesus Christ, hindi lang kayo ikukulong, kundi ititigok din kayo or papatayin din kayo, ganyan, no? So, malaking threat sa kanila. So, imagine ninyo kung kayo ay nandoon sa early church. Kapag sinabihan kayo na kapag nag-preach kayo or nag-church kayo ngayong Sunday, ikukulong kayo, anong gagawin nyo? Hindi kayo mag-church, di ba? Mag-online. Wala pa kang threat, nag-online So makita natin no, na yung early church, sobrang talaga sa kanila yung pressure.
Kasi wala pa nga sa ating threat ngayon na pag mag-church kayo dyan, kukulungin kayo sa Tsukuba City Hall, ganyan. No, so, parang, wala pa ang ano niyan is, matatakot na tayo kung kulong lang. What if sa kanila doon? Noon no, Akiyo. So, naminaw si Akiyo by. So, the believers in Acts is facing threats, intimidation, and persecution. No, so, nang dahil doon, si Peter and John, na-arrest nang dahil sa preaching, no, sa pagpipreach nila. Pero, instead of natakot, instead of mag-stop na lang tayo ng mag-preach yung word, yung parang ikukulong man tayo. Instead sa ganun na thinking nila, may ginawa sila. And yan po yung ating pag-uusapan, luyig nung kayo. So, ngayon, pag-uusapan natin, ano yung connection ng Spirit at yung mission ng Panginoon. So, meron po tayong tatlong pag-uusapan today. So, bear with me. So, saglit lang to, maikli lang to. So, I hope na yung ating maikling oras ay maano natin dito sa Word of God. No? So, number 1 is the mission faces opposition. Number 2, the Spirit empowers boldness. And number 3, prayer releases God's power. So, number 1. Balik. Okay, number 1. Yan na po yung ating number 1 na point. The mission faces opposition. So, sabi po dyan sa verse 29, kita nyo ba? Maliit nung, sorry, Akiyo. Okay, sabi dyan sa verse 29, look on their threats. No, so, makikita po natin na meron talagang kinakaharap ang early church na mga persecution or mga threat. Ano ba sa Tagalog ang threat? Parang panakot, ba? Pananakot, no? So, sige, mag-church kayo or mag-preach kayo is parang dadakpin kayo o kukulong. So, ang mga early church before, or mga believers, they were doing exactly kung ano yung iniwan sa kanila ng Panginoon. Nagpipreach sila, nag-heal ng mga may sakit, no? So, yun yung ginagawa nila. But, meron silang na-face na mga persecution, kahit ginagawa nila yung mga dapat gawin. So, this reminds us today na, sabi nga dyan, whenever God moves, resistance often follows. No? So, dyan po natin malalaman na kapag ang Panginoon ay gumagalaw, makikita po natin yung opposition. So, let's take an example sa church natin today. May kinakaharap ba tayong opposition? If wala, ibig sabihin, ano po yung ibig sabihin? No? So, ito po ay reminder today na sabi nga dyan, the enemy does not fear a silent church. Hindi po natatakot ang kaaway sa tahimik na church. But, he fears a spirit-filled church on mission. So, kayo po yung nakakaalam. Let's think today sa church natin. Are we a silent church or are we a spirit-filled church? Kasi malalaman po natin yan sa opposition. If ang church natin ay may kinakaharap na opposition, ibig sabihin lang, ang Panginoon ay kumikilos. Pero pag wala tayong opposition, ibig sabihin yan, we are a silent church. So this is a reminder for us na kung nasaan ba tayo ngayon sa kakatayuan ng ating church, are we silent church or a spirit-filled church? No? So, sabi nga, 'di ba, alam ko nababasa niyo na sa Bible, ang sabi ng Panginoon, if they persecuted me, they will also persecute you. So pinersecute na si Jesus Christ before. So hindi na po bago sa atin na tayo i-persecute or hindi na po question na bakit ako pini-persecute, no? Ibig sabihin lang po niyan, ang Panginoon ay kumikilos sa buhay mo. No, sabi nga, the early church or the early believers understood something important. Meron po silang naintindihan before. Una, opposition is not proof that God abandoned you. Ang opposition po or persecution is hindi po ibig sabihin na pinabayaan tayo ng Panginoon. Number 2, sometimes opposition is proof that you are advancing God's kingdom. No? So, ang opposition po or persecution is a proof
na ina-advance or kumikilos tayo sa mission ng Panginoon. So ngayon po natin isipin yung kakatayuan ng ating church. Are we a silent church or a spirit-filled church na humaharap ng mga oposisyon? So napakalinaw po sa atin ngayon na kung ano na yung katayuan ng ating church. No, dahil ito ay paalala po sa atin ng Panginoon. Na hindi lang dapat tayo matakot sa opposition or sa mga persecution, but kung ano yung katatayuan natin. Are we a spirit-filled church or a silent church? So sabi nga, doon, makikita natin na ang mga early believers, nung nag-pray sila sa Panginoon, hindi nila hiniling na, Lord, i-remove mo tong mga persecution sa akin, or i-remove mo tong mga threats sa amin as a church. Hindi nila din sinabi na, Lord, i-destroy mo yung mga kalaban namin. At hindi rin nila sinabi na gawin yung easy yung life ng mga taga-church dito, no? So, hindi nila yun pinag-pray. But instead, ang pinag-pray nila, grant your servant boldness. No? So, makikita po natin, no, na sa atin pong pagsiserve sa Panginoon, hindi po natin dapat ipag-pray or nire-remind sa atin ng Panginoon na hindi dapat tayo na mag-pray ng, Lord, gawin mong magaan yung buhay ko, yung payapa lang, kapwa lang. Or, Lord, tanggalin mo lahat ng mga kaaway ko. Yung kaaway ko, nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo, ng stress sa akin. Or gawin mong, alisin mo yung mga problems ko sa pamilya ko man, sa mga kaibigan ko man, sa lahat man sa paligid ko. Hindi po dapat yun yung ating pag-pray, but yung strength. No? Hindi ko alam ganda. Ay, sorry. Ay, wala pa. No, so, sabi nga dito, no, too often we ask God to remove the battlefield. So, minsan, pinagpipray natin na alisin ng Panginoon or alisin tayo sa battlefield. Pero, God wants to strengthen the soldier. So, gusto lamang po ng Panginoon na i-strengthen yung mga soldier niya. No? So, minsan parang ngayon naisip natin, grabe naman itong mga mga pinagdadaanan or mga battle ko, silent battle ko. Pero ito po ay reminder sa atin na in-strengthen lamang ng Panginoon ang kanyang soldier. No? Ay, ba yan? Okay, sa pangalawa na po tayo. So, the Spirit empowers boldness. So, sabi nga, sa verse 29 pa rin, that with all boldness, they may speak your word. No? So, ang center po ng church ay hindi po money, hindi popularity, at saka hindi rin mga political influence. No? Pero, ang pinaka-need ng isang church is boldness. Hanggang ngayon po, makikita natin na kailangan natin ng boldness. Kasi tayo minsan, may takot tayo, may hiya tayo na mag-share ng Word of God. No? Baka sabihin sa atin na, kulto man kayo, mga kulto man kayo. No? So boldness is not arrogance. Hindi po yun pagiging arrogante ang pagiging bold. Ano ba pagkakaintindi niyo sa boldness? Parang tapang, no? So, parang hindi ka natatakot, no? So, boldness is courage produced by the Holy Spirit. Isa po sa mga ipoproduce ng Holy Spirit is ang boldness. So sabi nga, the disciples who once hid before locked doors were now publicly proclaiming Christ because the Spirit had transformed them. So before, yung mga taga-early church, natatakot sila kasi nga baka hulihin sila at ikulong. Pero ngayon, they proclaim publicly, no, na yung Word of God kasi tinransform sila ng Holy Spirit. So before, no, before sa Pentecost, si Peter, dininay niya 3 times ang Panginoon. Pero after the Spirit came, nung muling binigyan sila ng Espiritu ng Panginoon, Peter preached thousands, no? So hindi lang mga 10 tao ang pinreach ni Peter,
kundi thousands of people na. So ano po yung nagbago? Dahil po sa Holy Spirit. No? Sabi nga, the Spirit-filled church is a witnessing church. No? So kung kanina, ang Spirit-filled church, no, is nagpe-face ng opposition, ang pangalawang characteristic din ng isang Spirit-filled church is a witnessing church. No, nagde-declare, nagwi-witness, no, ng kabutihan ng Panginoon, and especially yung salvation ng Panginoon. So ngayon po natin makikita kung naka-check na ba ang ating church as a witnessing church. Kung kanina ang checklist natin is kung ang church ba natin ay humaharap ng mga opposition or threat. Pangalawa, if yung church natin is a witnessing church. So, dalawa na po yung ating makikita kung tayo ba ay Spirit-filled church or hindi. So, sabi nga, the mission of God can never be accomplished by human strength. So, ang mission ng Panginoon ay hindi po pwedeng dahil sa lakas lamang or sa talino mo lamang kaya mo magagampanan, kundi kailangan po ng Holy Spirit. Ganun po kalaki ang mission ng Panginoon. So sabi nga sa Acts 1:8, di ko siya nasali dyan, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me. So when we receive the Holy Spirit, no, dati nga meron ako sa aming church, sa local church ko sa Pilipinas, meron kami natawag na baptism of the Holy Spirit, no. Pero nga sa ibang church, may nakita din ako, hindi din sila naniniwala ng mga baptism of the Holy Spirit, no. So, meron akong mga mga speak of tongues, no. So, minsan sa atin, no, when we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, kaakibat na po yun ng regalo ng Panginoon, hindi lang salvation, kundi ang Holy Spirit. So, it makes us, kung tinanggap talaga natin na tunay ang Panginoon as our Lord and personal Savior, dapat tayo po ay maging witness ng Panginoon. Kasi sabi nga dito, the Holy Spirit has come upon you and you shall be witnesses of me. Sa Acts 1:8. So, ibig sabihin po niyan, if we really receive the Holy Spirit, dapat po tayo ay naging witness na ng Panginoon. So, kayo lamang nakakaalam sa buhay ninyo, if natanggap nyo ng Holy Spirit. Kasi, dapat, nagwi-witness na tayo. Yun po yung ating background, no, or ating checklist na tayo ay tumanggap na sa Holy Spirit. Sabi nga, the Spirit empowers ordinary people. Tayo na mga ordinary lang, no? Minsan, maisip natin na, hindi ko man kaya yan kasi sino ba naman ako? Tapos hindi ako matalino, hindi rin ako marunong magbasa, di ba? Sa mga old na mga pastor dati is, hindi sila nakapag-aral. Kaya parang nahihiya sila na mag-preach ng word kasi nga, elementary lang daw sila, ganyan. Parang wala silang, parang wala silang authority. Kasi mas mga matalino pa yung mga nakikinig kaysa napipreach. Akiyo, naon sa maka. So, the Spirit empowers imperfect people. Kaluoy. Sumala. Nakuratan ka. No? So, yun po yung mga imperfect people. So, minsan, may nakita kong pastor nga na, alam ko kilala niyo yun, si Vic Bujicic. Ang hirap ng niya. Nick Bujicic. Oh, yung wala siyang kamay, wala siyang paa, no? Parang, chicken, yung kamay niya para siyang pang chicken. Pero, nagpipreach pa rin siya ng Word of God, no? So, hindi man siya perfect physically, pero nagpipreach siya ng Word of God dahil sa Holy Spirit. And the Spirit empowers fearful people. Yung mga takot na tumayo sa harapan, mag-share ng gospel, no? So, ang Espiritu po ng Panginoon ang mag-encourage sa inyo. So, sabi nga, the feeling of the Holy Spirit in this passage resulted in proclamation. Nung natanggap nila ang Holy Spirit, sila po ay naging witness publicly. No, talagang hindi na sila nagtago, hindi na sila
sige, tayo-tayo lang, dito lang tayo, mag-share tayo ng Word of God. Pero sila po ay lumabas. They spoke the Word of God with boldness. So sabi nga, no, the Holy Spirit does not merely produce emotional experiences. Sabi dito, no, the Holy Spirit does not merely produce emotional experiences, He produces gospel witness. So yung Holy Spirit po, no, hindi lang sa atin maiiyak ka dahil naramdaman mo yung Espiritu ng Panginoon. Hindi dahil yung parang, Lord, na tayo yung balahibo ko kasi naramdaman kita. So hindi po lang ganun yung Holy Spirit. Pero ang totoo pong pag-produce ng Holy Spirit is yung maging witness ka ng Panginoon. Na hindi mo itago na ang pagiging Christian mo, hindi mo itago na ikaw ay naniniwala kay Jesucristo, at hindi mo itago sa mga kaibigan mo na isa kang Christian. No? Sabi nga, where the Spirit moves, Jesus is exalted. Kung saan po naroon ang Espiritu, si Jesus po ang na-exalt. The gospel is preached, sinners are reached, and lives are transformed. No? So yun po yung ginagawa ng Holy Spirit. So ang mission po ay nagmamatter sa Panginoon. So yun po yung ating pakakatandaan, no, na ang mission ay it matters to God. Mahalaga po at importante ito sa Panginoon. So tayo rin po, isipin din po natin na ang mission ng Panginoon ay importante. Okay, number 3. Lapit na tayo. Kasi number 1 naman eh. Number 3, the prayer releases God's power. So sa verse 31, when they had prayed. So everything changed through prayer. So marami pong nagbabago sa pananalangin. Tayo po ba ay naniniwala doon? Amen. No? So, have you experienced na kayo po ay nanalangin and meron pong ginawa ang Panginoon? Meron po ba kayong mga testimony about sa prayer na tinugon ng Panginoon? So, ako po, gusto ko i-share, lately lang, no, nalaman ko yung kay Ella na, na binalik sa kanya yung, yung exam, yung parang cake and shumisho. Tapos, sa kanya ako nang gaya. Kaya parang expected ko na ibabalik talaga yun sa akin kasi gayang-gaya ko lahat, except sa pangalan ko lang, birthday ko. So, lahat ng yun na nakasulat sa cake and shumisho niya, same sa akin. So parang, sabi ko, expected ko na hindi ako makaka-take ng exam. Kasi nga, binalik sa kanya, tapos lagi ako naghihintay ng, bakit hindi pa bumabalik sa akin para mabago ko sana. Tapos, nung mga 26 yata yun, Col, no, nagtanong ako sa'yo na, Col, dumating na sa'yo yung ticket number ba yun? Sa tawag dun. Basta ganun. Sabi niya, hindi pa daw, pero nagpasa siya ulit. Sabi ko, hindi ba ako nagpasa? Tapos wala na, huli ng lahat sa akin kasi nga hindi ako nagpasa. Parang sabi ko na lang noon, I surrender to God kasi gusto ko talaga mag-take na exam. Kaya sabi ko noon, Lord, same na same talaga kami kay Ella, Lord. Ganun talaga yung prayer ko talaga. Yung parang nag-worry talaga ako noon. Sabi ko, Lord, same na same talaga kami Ella, except lang talaga sa pangalan ko at birthday. Lahat talaga same. Kasi inedit ko lang yung iyo eh. Tapos, perma din ng ng kay siya, ganun din, kagaya lang din sa iyo lahat. So parang, talaga na hindi ko pa natanggap. Tapos, grabe na yung hintay ko kung magpapasa ba ako kasi wala nang talagang time. Na talaga, kung magpapaperma pa ako, late ko na matatanggap ulit. And I surrender to God. Talagang, nag-pray talaga ako noon, nag-pray. Sabi ko, Lord, ayoko tong isipin before ako mag-preach. Kasi mag-preach na ako this Sunday. Gusto ko talagang i-surrender to sa'yo. Gusto ko mag-take your exam. Kayo din bahala. Yung pangalan lang talaga namin, Ella, yung iba talaga, Lord, at birthday. And then, ang sabi, notif doon sa Oak Ranger na, ang pasahan daw is May 29, 6 p.m. ade. Parang ganon. May 29 ng alas 12 na, natanggap ko yung notice. Kay Brian muna una. Kasi ginamit niya yung isa kong email eh. Nakapasa si Brian, nakabigyan na siya ng ticket number. Kasi iba yung kanya kay Ken's niya pinagayahan. Kaya sabi ko, yung akin talaga, kaya kabahan ako, Lord, di ko nabala sa akin talaga. Tapos, dating na yung kay Brian, nakakuha na siya ticket number na i-apply na daw, gaganyan, pagka na. Sabi ko, besh, congrats. Ako, parang hindi talaga ako Tapos sabi niya sa akin, ikaw mag-worry. Kasi baka iba daw ang mag-review daw ng aming
iba mag-review at mag-approve, ibang tao. Sabi ko, Lord, gusto ko talaga mag-exam. Parang lagi ko talaga gusto ko mag-exam. Lagi ko talaga ginagano nun. Pero, nung pagka May 29 din, alauna din yung akin. Pagbukas ko ng email ko, nakaniyonggo pa siya. Tinranslate ko na lang diretso kasi nga kinakabahan ako. Pag ano nun, may number na ako. Thank you, Lord. Yung parang, di ko in-expect yun ba na ibigay sa akin ng Panginoon kasi nga, pareha kami ni Ella. So, yun yung ano ko talaga, Lord, thank you. Thank you talaga. Wala na ako isipin kapag nag-preach ako. Parang yun yung naano ko ba. So, there's power in prayer. No, talagang yun yung isa kong patotoo. No? Marami pang ginawa ang Panginoon through sa aking buhay, sa pagpipray ko. And I know na a lot of you na nanonood, and even sa ngayon dito, may mga answered prayer din kayo, no? Kasi nga, prayer is powerful, no? So sabi nga, yung early church before, hindi sila nagpanic na, hala, papatayin tayo, ikukulong tayo kapag nag-preach ng gospel. Kundi, ang ginawa nila is nag-pray. Sila po ay nanalangin, no? So sabi nga, ang prayer daw, it becomes a bridge, no? Itulay mula sa weakness papunta sa power, no? So ito daw yung ating bridge or tulay. Kung ikaw may nanghihina ngayon at gusto mo ng ano ba, yung parang hindi man siya relief but revival, no? Kung ikaw may nanghihina ngayon at gusto mo ng revival, muling pagkapukaw sa iyong baka nang dry ka na ngayon sa spiritual mo, totoo po talaga na ang prayer po ay ang bridge mo para sa revival. So makikita po natin dito na when God moves, things cannot remain the same. Kapag po ang Panginoon ay gumalaw, hindi po nananatiling, walang nagbabago. Meron po talagang nagbabago. So sabi nga dito, He shakes fear, complacency, compromise, and spiritual dryness. Kapag tayo po ay nananalangin, di ba, pag meron nga akong motto dati, kapag may ginugulo sa'yo, may binabago sa'yo. And isa po ito sa prayer na kapag kayo ay nananalangin, merong sinishake sa inyo. Una, yung takot. Pangalawa, yung complacency. Yung parang stagnant ka na lang, ganyan. Compromise, kung meron ka mga kino-compromise, at yung spiritual dryness. No? So, pansinin po natin yung sequence ng mga nangyari sa early church. Una po, they prayed. Sila ay nanalangin. Pangalawa, yung lugar nila nagkaroon ng lindol or shinake. Kumbaga, parang lumindol ba nung after nilang nanalangin. Pangatlo, they were filled with the Holy Spirit. And pang-apat, they spoke boldly. So, yun po yung sequence before. Na sila una ay nanalangin muna. So, gusto mo ng pagka-shake sa buhay mo, gusto mong maayos ang buhay mo, unang-una po sa lahat, kayo po ay manalangin. Kung gusto nyo ng pagbabago, pagod na kayo sa stagnant nyo na buhay, ganyan, parang, ay, ganito na lang ba ako habang buhay? Ganito lang ba ako, tinatamad, gising, tapos parang wala nang direksyon sa buhay, trabaho, pinapagalitan, tapos uwi sa bahay, tapos manunood, tapos balik ulit sa trabaho, tulog, ganyan. Yung parang wala nang masaya sa'yo, wala nang challenge sa iyong buhay, wala ka nang growth, no? Kasi nandyan ka na lang. If you want change sa buhay mo, especially sa spiritual mo, is unang-una, manalangin ka. Kaya nga, di ba, sinasabi na ang prayer and fasting ay napaka-powerful. Kailangan mo idulog sa Panginoon. So, prayer invited divine empowerment. So, sometimes, before God changes the world around us, He shakes the church within us. So, before po baguhin ng Panginoon yung mga nasa paligid mo, unang sinishake niya muna ay ang buhay mo. And I realized this lately. Kasi nung meron akong mga pinagdadaanan ng mga past months, talagang nakita ko yung shaking ng Panginoon sa buhay ko. Kasi na-try ko na, nagkaroon talaga ako ng
katamaran, spiritual dryness, gusto ko na mag-backslide, ayoko na mag-church. Marami talaga akong mga pumapasok sa isip ko na hindi magaganda na what if umuwi na lang ako sa Pinas, tapos maghintay na lang ako ng kamatayan. Yung parang yung mga gano'n na, as in depression state na talaga ako ba na ayoko nang bumangon, ayoko nang magtrabaho, parang gano'n na lang din ang buhay ko, parang magtatrabaho, kikita ng pera, tapos mag-OOT na naman. Tapos wala nang something new sa buhay ko. Parang gano'n na lang for 8 years. Gano'n yung life ko sa Japan. Yung parang, Lord, parang pagod na ako sa ganitong araw-araw. Ang nagbago na siguro, hindi na ako nag-bike. Nag-bus na ako. Yung parang gano'n lang. Yung parang, as in, nandun na talaga ako sa peak ng ano ko na, ano ba ang buhay ko after these years? Yung dating sinasabi ko, 5 years from now, dapat ganito na ako, dapat ganyan na ako. Another 5 years from now na naman, maging 35 na ako. Ano na mangyayari sa buhay ko? Baka nagbabike pa rin ako, nagtatrabaho pa rin sa Fujikin. Yung wala talaga akong pagbabago talaga. Yun talaga yung inano ko talaga, Lord, hanggang dito lang ba talaga ako? Yung parang, ano ba to? Ano magagawin ko sa buhay ko? So, yun talaga yung nag-shake sa ano ko, buong ano ko talaga. Tapos yung sa pamilya ko, ganyan, may mga problema. Parang, hanggang dito ba lang kami? Parang, ito lang ba talaga yung purpose sa buhay ko? Magtrabaho sa Fujikin, mag-OT, tatanggap ng sahod, tapos OT ulit, tapos gigising ulit, tapos siguro ang bago sa akin, mag-take ng SSW. Kaya siguro parang gusto ko mag-take ng exam kasi parang may mababago sa akin. Yung parang, wala talaga akong routine na, parang normal, parang ganun lang, for 8 years. Magda 9 years na next January. So parang ganun lang yung buhay ko. Kaya parang ko na, Lord, saan ba talaga ako papunta? Parang, parang dadating ka na lang, maabutan pa rin ako nagtatrabaho sa Fujikin. Parang yun na lang yung naisip ko ba na, nandun pa rin ako, nagkumitate, Lord, darating ka na lang. Yung parang yun talaga yung ko talaga. As in, spiritual dryness talaga ako. Gusto ko na mag-backslide. Parang yun na lang yung ko, para may mabago lang sa buhay ko. But, God reminded me na, bakit ba ako nagsimula? Yung parang, bakit ako nag-serve sa Panginoon? Parang bumalik ako doon sa pinaka-point ng buhay ko ba na, bakit ko ba ginagawa itong mga bagay na to? Parang yun. And it took me so long para mabalik yung ko na gusto ko pala talaga mag-serve sa Panginoon. Gusto ko talagang yung magamit ang buhay ko sa pag-serve sa Panginoon. So ayun, to make this story short, nandito ako ngayon at tinanggap ko yung pag-preach sa Word of God. So sabi nga, when God moves, He shakes, sometimes before God changes the world around us, He shakes the church within you. Okay, next po tayo. Malapit na tayo matapos. So, why they were filled again? Ito po yung nakapag-relate din sa akin. Bakit muli silang na-filled ng Holy Spirit? So, sabi nga, because yesterday's feeling is not enough for today's battle. So, makikita po natin na before pa ang nangyari itong nakulong sila, nag-pray sila, is na-filled na po sila ng Holy Spirit. Pero ngayon po ulit, filled po ulit sila ng Panginoon, ng Holy Spirit. No? So sabi nga dito, dahil ang before na problema mo, is iba yon sa problema mo ngayon. Kaya po na ako dito nga pala Lord, iba yung mga dati kong victory, iba yung dati kong pagsiserve sa inyo, at iba na ngayon. So, kailangan ko ng renewal, parang ganun ba? So, sabi nga dito, we need continual refreshing by the Holy Spirit. Kailangan po natin ng patuloy na refreshment ng Holy Spirit. And just as the lamb needs fresh oil, believers need continual spiritual renewal. Sa ayaw niyo po at sa hindi, tayo po ay nauubos. Kung nauubos nga ang lampara kapag ginagamit lagi, tayo rin po sa buhay natin nauubos. Sino pa ba ang hindi naubos dito? No? So, sino pa ba ang hindi naka-feel ng emptiness? No? Siguro wala. Dahil tayo naman sa work, kapag lagi tayong nagtatrabaho, napapagod tayo, di ba? Nauubos yung energy natin. So, sa ayaw at sa gusto ninyo, tayo po ay nauubos. Even yung ating spiritual fire, yung kung dati on fire ka sa Panginoon, sumasali ka pa ng youth camp, nag-ano ka pa, nakikita ko ngayon, dati pinakita ko kay Brian Naano ko siya, sabi ko, tignan mo to, kumakanta ka pa before.
Tapos pupunta pa tayo sa Ela, doon tayo nag-church. Tapos nagbabike pa papuntang Yukari kahit sobrang init ng araw ngayon. Yung parang dati on fire tayo. Tapos nakikita pa natin na pumunta tayo, nakita ko nga yung mga picture natin nung tribute ni Tatay Tatay Tony. Pumunta pa tayo doon ila Pastor Gino sa bahay nila. Nagbaptism pa doon sa kanilang anong tawag doon? Upuro. Sa Upuro. So, marami tayong parang mga ginawa na on fire tayo before. And ngayon, tayo po ay nauubos. Sa nakita ko rin, tayo po ay nauubos na. Yung parang hindi na tayo excited. Parang tinatamad na tayo. Ayaw na nating sumali sa mga gawain. Okay na sa atin na mag-absent sa church. Okay na sa atin na yung parang, sige, next time na lang ako mag-church. Pero dati, parang, ayaw natin na mag-absent sa church. Kasi, nandun pa yung, on fire tayo sa paglilingkod. Pero ngayon, okay na sa atin mag-absent sa church. Sa akin din, ko din yan na-feel na, dati takot ako mag-absent sa church. Ngayon, okay na sa akin mag-absent sa church. Yung parang yun na-feel ko ba. Pero, sa atin na, kailangan natin ng spiritual renewal. Kasi po, tayo po ay nauubos. Sabi nga, the mission is too great to operate on empty. Sobrang lawak, sobrang laki ng mission ng Panginoon sa atin na tayo ay mag-ooperate na pagod, tayo mag-ooperate na empty spiritual. So, hindi po natin magagampanan yung mission ng Panginoon. Yung sa tribute nga ni Tatay, sabi nga, yung mission niya talaga, maka-preach to thousands of people. So sabi nga doon na ipagpapatuloy yung gusto niyang mission. And tayo po ay kaakibat, no? So hindi ko kayo pinipilit, depende na lang sa inyo, inyong desisyon yun. Pero sa akin, parang gusto ko na maging kaakibat ng mission niya, na mag-preach to others, no? Hindi lang thousands, siguro more than pa thousands, no? Makapag-preach. So ganun din yung binivisualize ko sa buhay ko. Okay, last. Application. Ito na po yung ating before we end. So mga application po natin, ano po yung ibig sabihin nito sa atin today? Kasi pinag-usapan natin yung mga early church before. So ngayon po, pag-uusapan natin yung today. So we must refuse fear. Tanggihan po natin yung takot. Ang takot ay nasa isip lang. Yung parang, maraming nagsasabi niya nasa isip lamang yung takot. Pero ako, hindi ko talaga magawa yun. Natatakot talaga ako. Lalo na pag yung inanuhan ka ng ngipin ba? Binubunutan. Kahit sinasabi nila, may anesthesia man, dili masakit. Parang natatakot pa rin ako, di ba? So tayo, meron pa rin po tayong takot, kahit nasa isip lang yung takot. So the world may oppose truth, but the church cannot become silent. So marami pong opposition na, po natin, i-encounter, pero hindi po pwedeng manatili ang church na a silent church. So sabi nga, we are called to preach Christ, live a holy life, love boldly, and stand faithfully. Fear cannot govern the people of God. So yung takot po ay hindi po dapat karakteristik ng isang anak ng Diyos. No? So wag po tayong matakot. Number 2. Ayun sa maniway, balik-balik. Number 2, we must depend on the Holy Spirit. So aside po sa hindi matakot, kailangan po nakadepend tayo sa Holy Spirit. So, programs alone cannot save people. Ito po yung mga programa natin like, sige, may church Sunday service tayo, Bible study, prayer meeting. Yung mga programa po natin, hindi yan nakakasave ng mga tao. But yung mga talent natin cannot change hearts. We need the power of the Holy Spirit. Kailangan po natin yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Number 2, the guidance of the Spirit and the boldness of the Spirit. So the church without the Spirit becomes powerless religion. So ang church po na wala po talagang Spirito ng Panginoon, is tinatawag lang yan siyang religion. No? So makikita naman po natin kung ano ang Spirit-filled church. So wag po nating hayaan na ang church natin maging religion lamang. Kundi, matawag po sana tayong Spirit-filled church. A witnessing church.
Next, number 3, we must become a praying church. No? So, dapat tayo po ay maging praying church. Revival is born in prayer. Ang muling pagkapukaw sa inyong mga spiritual dryness, no, is through prayer lamang. And if we want boldness, revival, and spiritual awakening, then we must seek God earnestly. So, dapat po tayong manalangin. Hindi lang yung panalangin na, Lord, kung nabala kayo ngayong araw. But, yun talagang isik natin na, Lord, kailangan ko ang presensya mo, kailangan ko yung Holy Spirit mo ngayong araw kasi marami akong mga kaaway na di ko nakikita. No? Sa isip pa lamang, sa mga nakikita pa lamang, sa action pa lang ng ibang tao, meron na yung kaaway na, may install sa mind mo, di ba? So, kailangan po nating manalangin. Conclusion, so dito po ako magtatapos. Sabi nga, Acts 4 teaches us that the mission will face opposition. Yung mission ng Panginoon ay talagang haharap po ng mga opposition, threat, and persecution. But the Spirit gives us boldness, and a prayer releases God's power. So, yun po yung kailangan lang natin, yung Spirito ng Panginoon. So, the same Holy Spirit who empowered the early church is available today. Yung same po na Holy Spirit na nag-empower sa mga early church before is ganun pa rin po yung Holy Spirit. Hindi po siya napalitan, hindi po siya nagbago. No? So, the world does not need a timid church. So, parang, yung mga, kung sabi saya pa, tapulan, no? Yung parang, so, dili kinahanglan sa Ginoo ang mga tapulan nga Kristohanon or church nga tapulan. It needs a spirit-filled church on a mission. Kinahanglan sa Ginoo ang spirit-filled na church. May God fill us again with His Spirit. No? So, ito sana yung ating maging prayer as we face a new challenge, no? This, siguro, June is, murag, half na sa year, no? So, tapos na ang first half sa tuig. Musunod na tayo sa second half sa tuig. And before this year ends, unta na tayo revival sa tuang mga kinabuhi. Especially sa tong spiritual. Especially sa ato ang mga fears, doubt, o sa itong pagkatapulan. So, ako, ginasultin ako ni sa sarili. So, di sa inyo ha, para sa sarili. So, may God fill us again with His Spirit. I-shake atong mga kasing-kasing, no? Kung nagkaluya man ta, nahimo mang bato atong kasing-kasing sa Ginoo, mahimutang kung sa kuan pa mamon nga gituslo sa kape, ing anak kahumok ang atong kasing-kasing sa Ginoo. And send us in the world to proclaim Jesus. No, na magkaroon tag kusog and boldness na i-proclaim na isa lang atong Ginoo, mao lang si Jesus Christ. Mao nagluwas sa tuwa og kung unsay naata karon, unsa man ato nadawatan, unsa man ang gikuan sa tuwa karon ginasugo sa Ginoo, tungod lang na sa iyahang kaayo sa atong kinabuhi. Wala kay dapat ipanghambog, wala tay dapat ipanghambog sa ato ang sariling kaugalingon, dili ta bright, dili ta dato, kundi naalang tay Ginoo. So, mo lang na, og daghang salamat. So, that's all. Let's stand and let's pray. Yes, Lord, we come before you today. We thank you, Father, for your message, O God. Di lang sa ako, Ginoo, but I pray that you will shake our hearts, O God. Especially sa amoang church, Ginoo. We know, Panginoon, we became silent. Wala namin witness, Panginoon. Nag-creep in na sa amo-amo ang dryness spiritually. Nag-creep in na, Lord, ang procrastination, O God. Nag-creep in na mga delays like, nga na lang, sunod na lang. But you reminded us today, Panginoon, we have to be filled again with your Holy Spirit. Lord, if there's something in our life, O God, that is dry, na naikahadlok, Ginoo,
that needs revival, O Lord, in our life. Fill us again with your Holy Spirit. Shake our hearts, shake our life, O God, na makita namo, Lord, ang imuhang plano sa mong kinabuhi. Lord, apart from you, we can do nothing. Wala may kusog, Ginoo. Ordinary people lang, may God. We are imperfect people, Ginoo. But you are a perfect God. Lord, ikaw ang source sa tanan, O God. Source sa kusog, source sa wisdom, even source sa amo ang spirit, sa spirito, Ginoo. And as we come, O God, Lord, we humble ourselves diya sa imuhang sabakan, O God. Lord, nagaduol mi, O God, nagapaubos sa mong kinabuhi, Ginoo. Tabangi mi, Ginoo. Lord, i-replace ang tanang mga kahadlok sa among kinabuhi, O God, with boldness. Fill us again with your Holy Spirit, Lord. We need revival, O God. We need you, Panginoon, sa among life na mag-work, O God. Lord, we will never be a witnessing church, O God, kung we are a silent church. So, Lord, open our hearts, open our mouths, O God, labon na sa tanan. That we may speak, O God, boldly and proclaim that you are Lord, that you, Jesus, is the Savior. Lord, there's so many people out there, especially sa mga pamilya, especially sa mga friends, O God, sa mga co-workers, O Lord, and sa mga tao na perminti ng makasalamuha, makauban, Ginoo. They need a Savior. They need the love, O God, nagikan sa imuha. And Lord, kami una nakareceive sa imong love, sa imong kaluwasan. And help us, Lord, nga dili lang mahimong diri rataman sa mong kinabuhi, kundi mahimo ming flowing river, O God, na magsugod sa amo ang generation ng mga lagad sa imuha, Ginoo. I always declare in my life, Lord, na ako, ug akong pamilya, mahimong pamilya, Ginoo, magsugod, O God, ng mga lagad sa imuha. And even in this, mga kauban na ako, Lord, mga kaigsuunan, O God, I pray that they will be the start, O God, Lord, sa ilahang generation ng mga lagad sa imuha, na maging witness, O God, maging spirit-filled na mga anak ni mo, Ginoo. And even this church, O God, sa Tsukuba, gamay lang man mi, Panginoon, but we believe in your power, O God, na mahimo ming witnessing church, O God. Di mi mahimong silent church, but a witnessing church. And a spirit-filled church. Lord, daghang kayong salamat, O God, sa mga kabag-uhan. Daghang salamat, Lord, sa mga nadawatan namo. Gikan sa gamay, nandun sa mga dagkong butang, gikan diya sa imuha, Ginoo. Salamat, Lord. Lord, wala man ko kabalo sa mga battles, sa mga kaubanan, sa mga kaigsuunan, nananaw man sila karon or makauban ako sa imo, nakauban ako karon. I don't know their battles, O God. I don't know unsa ilahang stand sa ilahang life today. But you know them all. And you love them. You love us, Panginoon. And you don't want us, Lord, na hanggang dito lang. You want us to be a witnessing and a spirit-filled na mga katauhan. Thank you, Lord. Thank you for your word. And may your word, O God, maging lamp sa among feet as we go on sa among journey sa pangadlaw-adlaw na mga kinabuhi. May you all be the source of everything, O God, in our life. May you be lifted sa mga kinabuhi, O God. All the glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name, amen.